Okay. Hi, this is Longo in Canada and happy tayo ngayon. Thank God, nakapasa tayo sa knowledge test at pagkuha ng driver's license, no? So, sa content natin ngayon, ito yung iba-vlog natin. Ikukwento ko sa inyo, no? Wala pa akong planong kumuha at hindi ko pa kayang kumuha ng sasakyan. Pero kumuha lang ako ng knowledge test. At least, gusto ko lang magkaroon ng lisensya na if ever na kinailangan kong mag-drive o kailangan ko talagang mag-drive, at least makaka-drive ako dito. So, happy tayo doon. So, iba-vlog ko yun. Iba-vlog natin yun ngayon. Kung anong nangyari sa pagkuha ko ng driver's license or knowledge test, no? So, eto pala yun, no? Kukwento ko sa inyo. Ito yun. Hi, this is Long in Canada again. And eto na nga. Kumuha ko ng knowledge test and pumasa tayo. Thank God, no? Thank God. Pumasa tayo. Gusto ko lang i-share yung experience ko sa pagkuha ng knowledge test. So, yung unang-una kong gustong i-tip sa inyo kung nandito na kayo sa Canada at baguhan kayo, no? So, ulit, ito lang yung experience ko lang, yung ano ko, yung base lang to lahat sa experience ko, no? Lahat ng sasabihin ko. Sa pagkuha ko knowledge test, as baguhan, syempre nagtanong-tanong muna ako sa mga kasamahan ko, sa mga kilala ko, at least maging prepared tayo, no? Pero sa pagkuha ko ng knowledge test, hindi ganun ka-accurate yung nakuha nating info sa mga kakilala natin or sa mga kasama natin. Kasi siyempre pasalamat ako sa kanila, no? Kasi may mga idea akong nakuha pero hindi siya ganoon ka 100% na accurate. Kasi yung ibig kong sabihin is sa pagkuha mo ng knowledge test, kailangan mo talagang seryosohin to at kailangan mo talagang pag-aralan ng maigi. Kasi nagulat ako kasi yung pagsabi sa akin ng mga kasama ko, madali lang daw. Kaya yung ginawa ko, ito yung pinakamali ko. Ito yung ginawa ko, meron silang pinasa na link na pinag-aralan ko. Dalawa yon actually. Isa medyo ano lang, parang YouTube lang, no? Parang YouTube, nagbibigay lang siya ng multiple choice, tapos i-click mo lang, sasabihin niya kung tama o mali for 30 items. Ito yon. Yung pangalawa is textbook, no? Textbook sa may link na pinasa na parang textbook siya. Advice ko sa inyo, basahin yung maigi yung textbook, wag lang yung sa YouTube or sa link na may mga multiple choice. Mas effective yung sa textbook. Bakit? Kasi kung nagdepend ako sa link na may mga multiple choice, halos ang daming yung link na yon, ang daming possible questions na posibleng lalabas sa knowledge test. Pero lahat ng questions na yon halos hindi lumabas sa pag-take ko. Pero buti na lang, binasa ko yung maigi, yung textbook. Doon ako nag-review bago ako kumuha ng knowledge test. Buti na lang review ko a day before ko kinuha, no? So, may mga mali ako pero may mga 6 items 30 items, 6 lang yung 6 na mali, fail ka na. So, buti na lang pinag-aralan ko yung textbook kasi napaka-detailed ng textbook halos nandun lahat Kung hindi ko binasa yung textbook, nag-depend lang ako sa YouTube kasi basta-search mo lang lahat ngayon Depend lang ako sa question sa YouTube, sa link na may mga multiple choice, wala, baka na-fail ako. So, ito yung pinakamalaking tip na gusto kong i-share sa inyo. Basahin nyo maigi, huwag kayong magkumpiyansa, no, sa pagkuha ng knowledge test. Kung gusto nyo pumasa agad, kailangan yung basahin na maigi yung textbook. Mas mabuti na yung
well prepared kayo bago kayo kumuha kaysa i-underestimate nyo yung knowledge test dito. Kasi hindi katulad sa Pilipinas, no? Alam naman natin. Magic, no? So, dito kailangan mo talagang pag-aralan yung knowledge test. Kung hindi, hindi ka lang mag-waste ng time at effort mo. Syempre, lalo na mag-waste ka rin ng pera mo, no? Yun yung pinaka doon, pinakamalalang mangyayari sa iyo, no? So, yung price ng ng knowledge test is $17, no? Take note para prepared kayo, and for after kayo pumasa, bibigyan kayo ng papel na temporary na license, kasi after 2 to 3 weeks bibigyan kayo ng lisensya na ID talaga, no? So mag-add ka ng 43 after kang makapasa, $43. So yun. So yun lang sa vlog ko ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo na at least magiging prepared kayo, no? Na huwag i-underestimate yung knowledge test. Basahin, I preferred na mag-textbook kayo, basahin mo yung textbook, ay sasaya yung link na may mga multiple choice, hindi lumabas. Halos lumabas lahat yung nasa textbook, kasi yun naman talaga yung basihan. Yung textbook, alam mo yung kahit 100 plus pages siya, mas worth it na gugulin mo talaga lahat ng focus mo doon, no? Huwag mong i-miss every item, kasi mahirap na i-underestimate yung mga question, eh. Talagang nagre-reshuffle siya everyday based sa Pinay na nakausap ko. So ano lang yun, kailangan nyo talagang pagigihan na pag-aralan, no? So sa ulit, lahat ng sinishare ko dito based lang sa experience ko, at sana nakatulong ako sa inyo, no? Na maging prepared, huwag i-underestimate yung knowledge test dito, at pag-aralan mo talaga sa textbook. Sa akin lang yun, no? Ewan ko sa iba kung na-experience sila, baka ng YouTube sila or nasa multiple choice na link. I don't know kung nakapasila sila doon, pero ito yung preferred ko, textbook kayo, no? Na magbasa kayo kaysa mag-depend kayo sa multiple choice na parang isusubo na lang sa inyo yung answers. Hindi effective. So eto lang yung vlog natin sa ngayon. This is Ilonggo in Canada, and thank you.